Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, kung asawa nyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika, they just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot, sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupull outin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So, I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ikaw, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun.